Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ang pag-uusapan naman po natin is si Easy Peso. Kasi guys, marami akong naririnig na may magaganda daw na feedback or good feedbacks and marami din guys na mga bad feedback. So kaya ako mismo, ako ang nag-try kung ito bang si Easy Peso is worth it utangan o hindi. Kaya kung gusto nyo malaman kung worth it ba siya o hindi, just keep on watching. But before we continue guys, disclaimer lamang po, hindi po tayo agent or hindi po tayo promoter ng any online lending application na ating nire-review dito sa ating YouTube channel. So nag-share lang po tayo ng ating personal experience about sa paglo-loan po sa kanila. Dito nga pala sa videong ito, hindi ko na ipapakita sa inyo yung process ng paglo-loan para hindi na ninyo subukan pa. Kasi guys, sinasabi ko sa inyo, inuunahan ko na agad kayo, hindi ito worth it utangan, hindi ito legit utangan, at nako, baka lamang sumakit ang inyong ulo at ma-stress pa kayo, mabaon lamang kayo guys sa utang. So, kaya guys, hindi ko na sa inyo ipapakita. Ang ipapakita ko na lamang sa inyo guys is yung amount details. Ano-ano ba yung mga fees na tinanggal? Meron bang idinagdag? Magkano ba yung idinagdag? So, yun na lang guys ang ipapakita ko. Kasi guys, hindi ko naman siya i-recommend sa inyo itong online app na ito. So, kaya yun na lamang po ang ipapakita ko. Pag kayo'y maghahanap ng isang online lending application, i-guess nyo na tong si Easy Peso kasi hindi talaga siya recommended na online lending app. Kaya himayin natin guys o silipin natin kung ano-ano ba yung mga amount at bakit nga ba hindi ito sa akin recommended o hindi ko siya i-recommend sa inyo. Kasi ipapakita ko sa inyo yung loan detail o yung amount detail. So atin po himayin. So guys, dito sa loan details o yung amount na offer sa akin is mataas, which is 6,800 pesos. So as a first timer guys, mataas na po iyon kasi 'di ba ang kalimitan namang mga ina-approve pag mga first timer is 1,500 to hanggang 2,000 or hanggang 1,500 nga lang minsan. Pero dito guys, 6,800 o 'di ba? Pero sabi din dito, ang marireceive lamang daw po natin o ang marireceive na natin is 6,783 pesos at ang kanya lang binawas is yung 16.80 pesos na service fee. O diba sa una maganda, parang ang ganda naman nito kasi ang liit lang ng service fee na binawas at malaki yung re-receive nating amount. Pero guys, bago kayo ma-excite at sinabi nyo, oh maganda naman, ba't sila hindi ito nire-recommend? Pero naku guys, tingnan natin yung details of the fees. Kasi guys, dito sa detail of the fees is ang kanya ng total expenses is 5,100.01. So guys, ibig sabihin yung total expenses na 5,100.01 is idadagdag po doon sa ating amount na doon po sa ating na loan, which is 6,783.20 pesos. So ibig sabihin guys, compute natin siya is 11,000 plus or 11,883 pesos. Kung nasa more than 11,000 siya. So guys, biruin nyo dun ha. Imagine nyo ha. Ang dinagdag guys is 5,100. So ibig sabihin, limpas kalahati. Oh, malapit na guys dun sa loan amount na offer sa atin. So imagine nyo yun guys. Kayo ba, uutang ba kayo sa ganitong utangan? So hindi, diba? Hindi rin. So and then guys, sabi dito, 154 days. So totoo naman guys yung 154 days. Pero guys, every 7 days ka pong magbabayad. And ang iyo pong repayment schedule dito is meron po kayong 4 na schedule for repayment. So, una yung pagbabayad is after 7 days. And then after nun guys, 7 days ulit. And then 7 days. So, ibig sabihin guys, makukonsume natin yung 21 days dun sa ating 3 schedule repayment. And guys, yung sa ating pang last is saka pa lang natin makukuha yung 154 days. Pero guys, dun sa ating last schedule repayment is, ang babayaran na lang po natin is 5 pesos. So, na-consume nga natin guys, yung 154 days, pero ang amount na lang naman po natin babayaran is 5 pesos. So, dito pa lang guys, talaga namang red flag na agad itong si Easy Peso. Kaya guys,
sinasabi ko sa inyo, hindi ko siya i-recommend para sa inyo, hindi ko siya i-recommend na utangan. Imagine nyo guys ha, nangutang kayo ha, and then, malaki nga yung offer, pero guys, malaki rin yung karagdagan ninyong babayaran. So, kaya guys, sinasabi ko sa inyo, pag nakita nyo itong si Easy Peso sa Google Play Store, huwag nyo na siyang pangarapin, huwag nyo siyang subukang itry. Kasi hindi naman talaga siya recommended na utangan. Naku, baka kayo is may stress lamang, ibig hindi kayo nai-stress. So, bawal tayo may stress ngayon guys. Kaya, ekas nyo na itong si Easy Peso. So, kaya naman guys ko ito is share sa inyo is para naman maging aware din kayo na may mga ganito talagang online lending application. And guys, this sa video natin na ito is para kayo is warningan na din o maging aware na din kayo na itong si Easy Peso is wag nyo nang subukan. So, hanap na lang guys kayo ng ibang online lending application na sa tingin nyo is worth it, maaasahan at legit. Kaya naku guys, talaga napaka-importante na nanonood muna tayo ng mga online reviews o nagre-research muna tayo bago po tayo mag-install, bago po agad tayo mag-download o bago agad tayo mangungutang. So, yun guys. So, sana nakatulong ito sa inyo para maging aware kayo dito sa online lending application na ito. Pero guys, tingnan natin, malay natin, magbago itong si Easy Peso. That's all for today's video guys. See you on my next video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. I-like mo na itong video natin at mag-comment ka na rin sa comment section. So, bye guys!